Hindi lang siya nagmamasid. Mapagpalang araw ng Biyernes Kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Coleta. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, subalit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang, Igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Hindi nila kaawaan ng masasamang tao yon. Pubuksayin niya mga yon at paupahan ng ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan. At sumagot si Jesus, Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panukalang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon, at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. nang marinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinghagang ito, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Minsan, nasa piano recital ang isang bata na takot na takot. Pero, nung tumingin siya sa audience, nakita niya agad ang kanyang tatay na nakangiti at kumakaway. Agad na nagkaroon ng lakas ng loob ang bata para magsimula. Minsan, para rin tayong nasa entablado ng buhay, lantad, kinakabahan, at natatakot. Mga sandaling ramdam natin ang bigat ng inaasahan, ang takot na mabigo, at ang pangambang hindi maging sapat. At katulad ng may-ari ng ubasan sa talinhaga ni Jesus, naranasan din natin ang pagtanggi, ang hindi maunawaan, at ang masaktan. Lalo na kapag ito'y nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Sa gitna ng lahat ng ito, inaanyayahan tayo na huwag mawalan ng pananampalataya. Paalala ang panahon ng Kwaresma na ang Diyos, tulad ng may-ari ng ubasan sa Ebanghelyo, ay patuloy na nagpapadala ng mga tao, ng mga pagkakataon at ng mga paalala bilang tanda ng kanyang malasakit at awa. Hindi lamang nakamasid ang Diyos sa malayo, Siya ay Ama, malapit umiibig at tapat. Ang swerte natin, ang Diyos ay natutuwang magpatawad kahit paulit-ulit siyang nasasaktan at tinatanggihan dahil sa ating mga pagkakasala at pagkukulang. Naway, magkaroon tayo ng pusong bukas at handa rin magtiwala sa Kanya. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita.
Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.